Yo, 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 check kumusta mga idol? So so ayan, mag-a-update tayo ngayong Sunday ng tanghali mga loads at grabe ang mga news natin. Medyo marami tayong global trending news ngayon na mga loads dahil malulupit yung mga global trending news natin. Mga loads, magulo at nako, kaabang-abang at kahindik-hindik at kagilagilalas mga idol. At syempre update tayo sa crypto, trending news, global news. Kung gusto niyo ng ganyang content mga idol, alam niyo na subscribe kayo sa ating channel at syempre ngayon pa lang mga lods, palambing na sana palike ng ating video mga idol, no? Malaking tulong yan sa ating channel. So let's go, let's go. Punta muna tayo sa ating crypto bubble. Kung titignan nyo ngayon ang ating crypto bubble, meron tayong mga konting uptrend. Mga lods, ito yung natatandaan nyo tong age, ito yung lumagapak 'di ba? So ngayon nakaka-recover siya ng konti mga lods, no? At syempre, yung chart natin mga loads, natuwa lang ako dito sa XRP kasi medyo umakit na siya rito sa blue natin. No, nung medyo matagal na araw, ano to? From June 12 to June 14, 13, hindi ilang araw din pala siya dito, ayan oh. 2 days din siya rito sa ilalim. Ngayon umakyat na siya, no? Bumasag na siya rito sa taas ng ating blue, mga loads blue line, and then dito na siya naglalakbay ngayon, no? So pwedeng ang mangyari dito is dito na siya maglakbay, no, bago siya umangat, no, or dito na siya maglakbay bago siya bumaba. Dalawa lang naman 'yan eh, mga lodi. So kailangan ma-confirm natin yung break, no, kung saan siya magbe-break, mga lodi. So pero pwede ka rin sumubok diyan pero bahala kayo, mga lods, no. So kung magte-trade kayo, sarili niyo 'yan, mga lods, no. Do your own research. Huwag kayong umasa para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins, kahit mag-trade, mga lods, no? I'm not a financial advisors, no? So, ayan. So, matindi mga news natin ngayon. Mag-uumpisa na tayo mga idol. No? Unahin na muna natin tong napakalupit at napaka-exciting na bungee jumping, mga loads, na ginaganap sa Brazil. No? A video shows the operation of a bungee jumping in Brazil. Ayan, mga loads. So, lupit, di ba? Mga idol. Ganyan. Ganyan na ganyan dapat ang mangyayari. Kaya lang mga lods, merong disgrasyang nangyari ngayon dyan sa Brazil na ang 21 years old, mga lodi, no? Ayan, no, footage has released of the moment the 21-year-old woman was accidentally killed when entry cordas workers forgot to attach her safety rope and threw her off the skeleton bridge in Lemeria, a city in Brazil, Sao Paulo State. Etong mga lods, no, katulad ng nakita natin kanina, yan, ganun dapat yung mangyayari. Kaya lang dito mga idol, nakalimutan nilang ikabit yung rope. Kaya talagang hinagis nila pababa yung babae at siya ay nasawi. Mga lods, yan, tignan nyo yung footage na to. Ayan o. Hindi man lang, wala man lang nakapansin, wala bang kasama yung babae na yan? Mga lods. Hindi man lang nila napansin, uy, walang nakatali parang hindi ba nila ma-obvious yun na gano'n, nakakatakot yan eh. Kasi kung ako yung ganyan, sigurado, uy, tali ba? Kasi na, di ba? Kumbaga parang seryoso sa kalagayan mo eh. Ayan walang tali mga lodi, kita nyo. Hindi napansin nila nung wala na, nalaglag na. Mga lodi, at ayun na po, no, nalaglag na po dun. May sounds ba? Ayoko kasi baka copyright tayo, may sumigaw ba? Walang sounds. No, so ayun po, no, trending news, trending to ngayon mga idol, no? Ayang news na yan. Ayan pa naman siya, mga lodi, parang batang maganda pa naman siya. Sayang mga idol, siya yung nasawi. 40-meter bridge, Ito yung isang kuha sa ibang angle, mga idol. Dito may sounds, may kita natin. Ayan, walang tali, Ai, meu Deus! May dala pa siyang camera, So, ayun, mga lods, no? So, disgrasya yan, mga idol. Di naman natin alam kung sinadya yan, pero mukhang hindi. At syempre, mananagot pa rin yung mga nandyan kasi responsibilidad nilang siguraduhin yung safety ng kanilang mga customer. Pero ganun yung nangyari. So, malamang kulong yan sila, mga lodi, no?
Ayun, mga lods, 'di ba? Grabe. So nag-trending ngayon 'to, mga lods. Maraming trending ngayon. At syempre, congratulations sa New York Knicks, mga idol. Dahil sila nag-champion, pero nagkaroon ng mga ganito. Sa New York, mga lodi, nagkagulo. Hindi natin alam kung sa celebration nila 'to, pero oh, after Knicks win their first NBA championship in 50 years, sa sobrang saya nila, mga lods, no? Medyo nagkakagulo ngayon sa sobrang saya nila. Iba-iba sila mag-celebrate, ng gugulo. Iba mag-celebrate yung mga sa New York, oo. Grabe, no? So, ayan, no? Tignan nyo, labanan, no? Supposedly, dapat ano to, celebration, di ba? Pero, hindi natin alam ba't ganito yung naging asal nila, mga idol. No, sa sobrang tuwa nila, naninira na sila ng property. Oh. Diba? Ang lupit. The streets of New York City are going to be absolute beautiful chaos until sunrise. The Garden is shaking. Knicks win the NBA 2026 championship. O grabe, ang daming tao. Ang daming natuwa, mga idol, no? Pero yun nga, no? Medyo magulo ang nangyari. Sa sobrang saya nila. Yung iba dyan siguro titrip na lang, no? Ginagawa na nilang dahilan yung champion ng Knicks para manggulo. Mga idol, Kaya stop attacking police horses. Nag-riot na. Yun, huli yung babae. NYPD riot police rush in the make arrest of Knicks rioters. They're literally sprinting down the street and tackling these people. Beautiful. Beautiful daw. Ayan. Di ba? So, eto, mga ano to, naging hero yung mga NBA players na yun, no? Mga lods, so sobrang saya nila, sikat na sikat yun. Speaking, mga lodi, ng kaguluhan, mga idol, eto naman, mga trending news natin. Ngayon lang kasi to, mga lods, kagabi lang ata to, Si Dillon Danis and sa mga mahilig sa UFC na sports, kilala nyo siguro to. No, si Dillon Danis at si Khamzat Chimaev broke out into an all-out brawl and the place lost it. Kumbaga, ito ang laban nila. 'Di ba? Ayan, tapos nagkainitan sila diyan. Ayan, tas sumugod na lahat, no? Sumugod na lahat ng sa panig ni Dillon Danis, sa panig ni Khamzat Chimaev. Ayan, sumugod na sila. Bakbakan na yan, mga lods, hanggang dulo. Ayan, no? So, magulo. Grabe. Ang lupit na mga nangyayari ngayon. Tsaka ngayong linggo, alam ko may UFC ngayon sa sa tapat ng White House, 'di ba? Speaking, mga lodi, kilala niyo si Eddie Hall, yung the most strongest man in the world. No, hindi si Yujiro Puma, hindi si Paul Phoenix, ha. Ang tunay na most strongest man in the world, si Eddie Hall, no? Dahil sa mga yung may sports na yun, 'di ba? Yung strongest man. So isa siya sa mga nag-champion doon. So siya yung tinuturing na strongest man. Pero lumaban siya ng boxing kay Tommy Fury, no? Parang exhibition match, at nanalo ng tawag dito. Nanalo ng laki ng pagitan niya, no? Tignan niyo yung size ni Eddie Hall, no? Nanalo siya ng majority win, no? Tignan niyo yung size ni Eddie Hall, sobrang laki niya, 'di ba? Ayan, no? Pero pumalag pa rin si Eddie Hall kasi si Eddie Hall di naman siya boxer. 'Di ba? So ayan, grabe, malupit. Malupit yung mga news natin ngayon, eto update lang, mga idol. Nakita ko lang to kasi siguro hindi nyo pa nakita to sa sa mga lumabas na video dun sa 7.8 na lindol sa Mindanao. Ganito pala, sobra grabe, kalakas. Nakita nyo to, kaya lang kasi naiwan si Lola, Pero dito, ang bilis ng reaction ng mga tao. Ayan, naramdaman pa lang nila. Di ba? Parang lumilindol, tapos lumabas na sila. Ngayon, naiwan si Lola. Siguro, in-expect nung iba, lalabas na rin si Lola. Kaya lang, hindi. So, siya yung nakaramdam ng sobrang lakas ng lindol. Tignan nyo, mga lods, tignan nyo, may mas malakas pa dyan. Grabe, no?
Imagine yung bahay mo kikilos ng ganyan, kung hindi matibay yung pundisyon ng bahay mo, dan talagang warak eh. Guho eh, oh. O, di ba siguro, hindi natin alam ha, siguro bungalow yung bahay nila madam. Oh. Pero binalikan si Lola agad kasi nakalimutan nila. Si Lola. Ayan na. So, ayan. Grabe, ang lakas, no? Kahit saglit lang yun. Nako, ang daming nang sinira na bahay nun, mga Lodi, no? So, ayun yung mga update natin sa mga trending news natin. Mga Lods, ang tindi. Tapos eto na, punta na tayo sa geopolitical natin. President Trump just dropped this post from Pakistan. The deal is possibly 24 hours away from being finalized with Iran. Electronic signing of the peace deal. 47 is doing it. He is the peacemaker. So, ang sinasabi dito ni Trump, mga Lodi, that we are closer to a peace deal than ever before. No, with finalization likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week. We would like to thank United States of America and the Islamic Republic of Iran for their ongoing commitment from during the negotiation. So, eto mga Lodi, si Trump wala na talaga siyang ibang ginawa kundi makipag-peace deal. No, yung ibang may init pa rin diyan mga Lodi, yung mga may init pa sa Iran kasi hindi naman, sabi nga sa inyo, maraming leader kasi yung Iran eh. Kaya nga ang pinaka-hinahanap ni Trump diyan kung sino yung mismong dapat kausapin. Kung sino talaga yung mismo yung namumuno. Kaya sabi nga natin na news natin noong nakaraan, pag namatay yung yung ano nila, yung pinaka-supreme leader nila na si Khamenei, ma-activate yung 12. Parang yung 12 leaders yun sa buong Iran, may mga high na leaders doon na sila, kumbaga may sarili silang desisyon, yung 12 na yun. So, kung kunyari, nagkaroon ka ng peace deal sa isang leader doon, hindi ibig sabihin na sumang-ayon na yung 12 na yun, yung 11. Lahat yun may mga sarili silang desisyon. So, ayun yung hindi mahuli-huli ni Trump eh, mga Lods, no? So, may kipagkasundo siya sa isa, pero yung iba hindi naman nakikipagkasundo. Sasabihin niya rin sa isa, may peace tayo may peace deal tayo, ceasefire tayo ng ganito, 1 week or 2 weeks. Tapos makikita mo, yung isang hindi niya kinausap na leader, babakbak dun sa Israel. Kasi hindi naman yun yung kausap niya eh. 'Di ba? So, iba yung kausap niya. So ngayon, mga Lodi, ang pumapagitna rito yung Pakistan. So gusto na rin nila na maayos 'yan, mga idol. So tignan natin kung talagang magagawa ni Trump, no, na maayos 'yan kahit sa leadership ng Iran medyo magulo, mga idol, no. At yung Israel hindi naman wala talaga 'yun, mga Lods. Talagang trigger happy 'yun. Babakbak at babakbak 'yun, mga idol. So titignan na lang natin. Kaya nga 'di ba nagalit na nga si Trump do'n kay Netanyahu. Kulit mo. Nasisira yung peace talk dahil sa iyo eh. O parang gano'n yung sinabi niya, 'di ba? Nakaraang binalita natin. So hintayin natin kung magagawa ni Trump, mga Lods. Once na magawa ni Trump 'yan, ako talagang sobrang siya na yung pwedeng tanghalin na talagang peace talker. No? Peace talker na siya, mga Lods. Tapos eto naman tayo. Big update. So dito natutuwa ako, mga Lods kasi mayat maya nag-update si Patrick Witt. White House advisor Patrick Witt reaffirm the administration is still targeting July 4 for Clarity Act passage, calling it America's 250th birthday present. Senate banking deal on stablecoin yield is close. Now, it's a race against the calendar. Will regulatory clarity arrive on Independence Day? Ayan yung tanong, mga Lods. No, syempre lahat gusto yan mangyari, no? Pero syempre marami pa rin pipigil diyan. Sabi nga natin, yung mga kalaban kasi ng Clarity Act, hindi yun basta-basta normal lang na tao. Ayun yung mga big banks na matagal naghari sa mundo ng financial system. 'Di ba? So, hindi mo basta-basta yun. Kasi once na mapasa yung Clarity Act, mga Lodi, talagang maapektuhan sila ng malaki. So, kung ikaw, mantagal mo naghari, tas biglang may papasok na isa, maapektuhan ng malaki yung ginagawa mo. Hindi ka ba lalaban doon? So, lalaban at lalaban yung mga yan. So, pero ang sinasabi nga ng Malacanang, ay hindi, ng White House, wala na. Kahit na lumaban sila, mangyayari na to. No? So, saan na nga totoo yun, mga Lods, no? At sabi dito ni Vincent, mga idol, no? Ayon sa kanya, kapag nilagdaan na ng Pangulong Trump ang Clarity Act, magkakasabay
magkakasabay ito ng malubhang problema sa ekonomiya. Ayun yung sabi dito. Record high na delinquencies. Hindi nakakapagbayad ng utang. Ayun yung ibig sabihin nun. Maraming kumpanya ang magsasara, bankruptcies, at maraming tao ang mawawalan ng trabaho. Ayun daw yung mangyayari once na may pasa yung Clarity Act, di ba? Dahil dito, pipilitin ang Kongreso na agad i-activate ang dalawang batas. Ano yung activation na yan? Yung Genius Act at yung Clarity Act. Kasi kapag pinirmahan ni Trump yan, mga Lodi, may estimated time pa para talagang ma-activate yan. No, hindi yan pag napirmahan na, gagana na agad. Hindi ganun, mga Lods. Ilang buwan pa yan. Pero andun na yon. Ibig sabihin, hihintayin mo na lang yon, andun na yon. So, mag-good news pa rin yon pag napirmahan na. Batas na yon, ibig sabihin. Pero yung activation niya, may time yon. So, pero pag nangyari daw yon, mga Lodi, ay i-activate agad. Kumbaga, mapipilitan silang i-activate agad yung Genius Act at Clarity Act gamit ang simpleng majority vote. Hindi na kailangan ng super majority o yung 60. Basta may majority lang, pwede na yon. Ito ay para mapanatili ang stability ng ekonomiya bago ang midterm election. No? Ano ang mga batas? Ito nga yung Genius Act at yung Clarity Act. Ano ang plano ni Trump sa hula? Sabi dito, sa post na inisip ni Vincent na ipapakita ni Trump ang mga handa na US crypto infrastructure, no? Kumbaga ito na, kailangan natin magmadali, no? So ano ba yung mga handa na diyan? O ano yung mga handa na tulad ng Ripple para bigyan ng katwiran kung bakit kailangan agad ipatupad ang mga batas. Ipapakita niya ito bilang kinakailangan para sa ekonomiya at politika katulad ng mabilis na aksyon noong nakaraang crisis. Halimbawa, ang TARP noong 2008, no? Ayun yung sinabi rito, mga Lods, no? All it will take is a simple majority vote in Senate and House to make Genius Act Clarity effective immediately. Trump will say, we have American crypto companies, ayun na nga yung Ripple, all ready to go. And all the regulatory agencies are ready because we got control all of them, of them all pala. Why wait? We can make a lot of money now. Congress must act, no? Yun yung parang magiging, ayun yung plano o naiisip ni Vincent na pwedeng mangyari once na pumasa na yung Clarity Act, no? At ito pa isa, mga Lods, no? Sabi nga rito ni Abs, crazy to think less than 1 year ago, XRP was $3.50 and thousands of investors were begging for an opportunity to buy more under $2. Kumbaga nung tumaas ng 3.50 yung XRP, ang daming nagmakaawa na sana bumalik to sa ganitong price para makabili ako. Sana bumalik siya ng under $2 para makabili ako. No? Today, XRP is a 1.15 and those same investors are nowhere to be found. Kumbaga yung mga dating nagmamakaawa, mga Lodi na bibili kung bababa yung XRP, ngayon hindi mo na matagpuan. Ganun yung sinasabi rito, mga idol. 'Di ba? Tama ba 'yon? Oh, 'di ba? So, pero syempre, pag tumaas na naman 'yan, lalabas na naman sila. Yung mga magmamakaawa na 'yan, lalabas na naman. Sana bumalik siya ulit doon kasi hindi ako nakabili. Busy ako eh. Ganun. Oh. Singapore largest bank connected tokenized gold with Ripple RLUSD. 800 billion DBS Bank is launching tokenized gold while Ripple RLUSD is already live on its digital asset exchange for 24 hours or 24/7 tokenized asset trading. Billions XRP Ledger. So ito yung mga tatakbo sa XRP Ledger, which is once na gumagamit ka ng XRP Ledger, kailangan mo ng XRP. No, yun po yan sa mga hindi nakakaalam. Ano pa, bukod sa Singapore, Japan just confirmed it. Tokyo-listed company Remix Point has disclosed holdings of 1.19 billion XRP in its corporate treasury. Read that again. XRP is no longer just a retail asset. It's now sitting on a corporate balance sheets. This is how adoption happens. First individuals, then institutions, then corporate treasuries. Grabe. No? Institution, treasurer, corporate treasury. So, doon pa lang mga idol, mabigat na yun. 'Di ba? Hindi na siya yung normal lang na XRP na pang retail.
'Di ba? Eh, dito pa lang mga lodi, yung outflow at inflow ng mga ETF, mas lamang na lamang ni XRP. XRP ETF flows beat BTC and Ethereum for 5 straight week. XRP has now outpaced Bitcoin and Ethereum in weekly ETF flows for 5 consecutive weeks, signaling persistent institutional demand. Despite bearish crypto sentiment, 'di ba? Kahit na medyo bumababa ang crypto, tuloy pa rin ang inflows ng XRP ETF at tinalo niya ang BTC at Ethereum sa loob ng 5 straight weeks, mga idol, no? So grabe, 'di ba? Malupit, 'di ba? Oh. So check natin, gusto nyo magbasa tayo ng comment ngayon. Basa tayo ng comment ngayong umaga. Minsan lang mangyari 'to, mga idol, no? Ayan, ayan, ayan. Si Mr. Ads, mas malaki pa binayad ng tax ng ordinaryong tao kaysa kay Elon. Trilyonaryo siya in papers. Advantage kasi yon, wala siya pera sa mga banks. But he have many stocks worth of billions. Then pwede siya humiram sa mga bangko kahit magkano. Syempre, papautangin siya with interest. Eh di may pera na siya to pay his food, travel, housing, anything. Hindi siya pwede singilin ng gov tax kasi debt yun, Lods. Tama ka dyan, idol. At alam mo kung sino pa ang gumagamit niyan, mga Lodi? Naalala niyo yung kaso ni Kibuloy? Di ba lagi niyang sinasabi na wala sa pangalan ko yung ganito, ganyan. Wala yun sa pangalan ko. Eto hindi ko sinasabing mali yung ginawa niya. Tama yun kasi diskarte yun mga idol. No? Wala talaga dapat sa pangalan niya yun. Pero alam niya na siya yung nagko-control nun, mga loads. No, hindi tayo baka sabihin niyo kasi inaaway natin eh. Napansin ko lang 'yun kasi nabalita 'yun noon eh na wala kumbaga kung isi-search kung na kanino yung yaman ng simbahan nila, malalaman mo talaga na wala sa pangalan niya 'yun. Pero siya yung nagko-control nun, mga loads. No, parang ganito kay Elon, di ba? Ganun 'yan. May mga diskarte diyan, may mga abogado na maalam sa mga ganyan, mga loads. Nung napanood ko 'yun, ayun agad yung naisip ko. Sabi ko hindi talaga ipapangalan yun dun. 'Di ba? Kasi ano 'yun sa kanya kasi kapag kinalungkat yung niya, ta's nandun lahat na sa pangalan niya 'yun, mapapasama siya, 'di ba? Gano'n 'yun, diskarte 'yun, mga idol, no? Hindi ko sinasabing masama yung ginawa niya. Gano'n yung tamang gawin, no? Si Clavis, Hellboy and the Golden Army yan, idol. Yan na yata yung mga Illuminati ngayon lang nakunan ng camera. Sa Pinas, idol, politikahan lagi ang balita, walang innovation na balita kasi walang pag-unlad na ibabalita. Tama ka dyan. King Shangsheng, si Clarissa, mga tao nga naman, galing gumawa ng mga katha-katha. Alien, putik yan, hindi totoo ang alien. Oy, ako Clarissa, ako naniniwala ako na naniniwala ka ba na tao lang yung Earth lang yung nabubuhay sa sobrang laki ng galaxy, wala nang ibang nabubuhay doon, tayo lang. Ha? Hindi ako naniniwala doon. Talagang kumbaga sabi nga, we are not alone, no? Ganun. Pero yung sabihin natin na may alien na rito sa Earth, ayun yung medyo dapat pa nating imbestigahan. Pero kung yung sasabihin mo na sa buong galaxy, sa buo walang ibang nabubuhay, tayo lang, medyo kalokohan yun for me. No, sa akin ano yun, medyo sablay yun. Ako sa akin lang kasi ako naniniwala ako na merong pang iba, no, na nabubuhay bukod sa atin. Pero hindi ko sinasabing nandito na sa Earth, no? Sila ang totoong gagawa ng New World Order, sabi naman ni Giancarlo. Si Andy Salvillon, shoutout sa iyo. Si Santos Jandel, Andrew De Mesa. O Brad, kamusta ka na, Brad? Ano nangyari sa'yo? Paramdam ka daw, sabi ni GT. Si Jab Sohal, ayan, don't believe that video, it's not true. Oo nga, pero kasi hindi ko sinabing totoo yun. Ang sinabi ko, nagte-trending sa X kasi mismo si Asmon Gold nga, nireakan niya yun Nagte-trending yun, mga idol. Hindi natin sinabing totoo. Ayun yung mga trending news, no? The alien will not show up like that. Now, the fake alien invasion is on track by the American government. Ayan, pwede mangyari yan, si Jab Sohal. No, kasi sabi nga nila, para magkaroon tayo ng one world government, kailangan magkaisa yung buong mundo sa isang kalaban. Ganun yung plano nila nun. Di ba? Halimbawa, paano mo mapagkakaisa yung buong mundo? No? So, ang mangyayari, ang plano, ang ng direktor ng ng mundo,
may darating na sasakupin tayo ng alien. So, ang mangyayari, siyempre, mga tao tayo eh, sa atin yung Earth eh. So, magkakaisa tayo ngayon sa buong mundo para talunin yung alien. Tapos, kailangan may leader tayo, hindi pwedeng wala tayong leader. So, ang magiging leader natin, yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo, which is yung Amerika, kasi sila yung may pinakamalakas eh. Pwedeng sabihin ng US na, sige, kung ayaw nyo sumunod sa amin, bahala kayo sa alien, labanan nyo mag-isa, hindi namin kayo tutulungan. Pwedeng ganun yung mangyari. So, ang magagawin mo, papasakop ka na rin sa US para maprotektahan ka pagdating sa alien. So, ang mangyayari, sila na yung mamumuno. Magkakaroon tayo ng one world government at ang mamumuno ay ang US dahil sa pagdating ng alien. Ganun ang plano nila para magkaroon ng one world government. Ayun yung napanood ko eh. Nabasa ko, napanood ko. Ayan, may mga ganun theory. No, naniniwala ba kayo ron? Good PM, Lods. Nag-brownout dito sa amin. Buti may data pa kaya nakapanood pa ako sa update mo. Ayan, shoutout sa iyo Pilhabi sa salamat sa panonood at pag-like ng ating video. Dextrens Channel, shoutout sa iyo si Mr. Ads, Limuel La Lepiciosa. Mga idol, good evening sabi ni Albooks. Busy sila kung paano manatili sa posisyon nila. Hayop na yan, wala nang kwenta. O ayan, sa politika sa Pilipinas, mga Lods, sa susunod na eleksyon, wala akong sinasabing iboto nyo. Pero, sabi nga, di ba, deserve nyo kung sino yung binoto nyo. So, kung gusto nyo maging deserve yung isang politiko, dapat mag-research kayo sa kanya. Huwag kayong manood ng mga balita kasi yung mga balita, mami-misinform lang kayo niyan. Mag-research kayo ng sarili nyo, mga Lodi. Kasi yung mga balita sa mainstream media, pwede nilang pagmukaing mabait, pwede nilang pagmukaing magandang tao yung isang politiko. 'Di ba? Kasi sila rin yung may kinabang dun sa huli. Pero kung magsi-search ka, halimbawa na lang sa lugar mo sa mayor mo may kita mo naman yung galawan sa lugar mo 'Di ba? Kung sa tingin mo na walang kulang, nakukulangan ka, di mo na iboto. Iba yung iboto mo, 'di ba? Ganoon lang 'yun. Mag-search ka kung sino yung mga kalaban, sino yung boboto mo. Syempre, lalo na sa mga senador o sa presidente, ganyan-ganyan. Bahala kayo kung sino yung boto nyo, mga Lodi. No? Sabi nga nila, ulitin ko, deserve mo kung sino yung binoto mo. So, kailangan natin mag-research para hindi maging yung deserve natin maganda, hindi pangit. Arnel Sapitanan, shoutout sa iyo. Si Reynaldo, shoutout sa iyo. Si Coron, Elbert Tiguaton, si Books, at syempre si Elbert, ang nag-champion, Elbert Guaton. Ligwaton pala. O ayan, nagbasa tayo ngayon ng comment ngayong umaga. Mamayang gabi, syempre alam niyo naman, mag-update na naman tayo niyan, mga Lord. So, para mauna kayo sa comment, i-click niyo yung notification bell para masama kayo sa notification nation, mga Lodi. So, ayan. Sana na-enjoy niyo yung video natin from malungkot na balitang disgrasya. Masaya sanang champion ng Knicks pero nagkakagulo sa New York. At sa mga sports, nakakaiba ang mga nangyayari ngayon, mga Lodi, at mga update sa crypto natin. So, ayan. Kita-kits tayo mga Lodi mamayang gabi. Maraming salamat sa manonood. Huwag niyo kalimutan i-like yung video natin. Check niyo yung mga description dyan sa baba ng video natin. Importante yan, makatulong sa inyo yan. Kita-kits. At, What's up, what's up? alright. Magandang hapon mga idol.